Hi everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Proverbs 4:23. Keep your heart from all the vigilance, for from it flows the spring of life. Ang iyong puso, buong sikapin mo itong ingatan sapagkat mula rito dumadaloy ang bukal na buhay. So, the heart is the tank of decision. So, Christian, making a wise decisions every day. Yun yung target natin Magkaroon tayo ng wise decision as Christian. Yung mga decision po natin sa buhay, para po siyang alkansya. Nag-iipon tayo ng tamang desisyon araw-araw. Minsan, pag mali yung desisyon na ginagawa natin, yung aanihin natin in the future, mali din po. Kaya napaka-importante na yung iniipon natin is tamang desisyon every day. Kasi minsan, pag nakagawa tayo ng maling desisyon sa past, after weeks, months, or years, aanihin natin yung ginawa natin na desisyon sa buhay. Kaya minsan, kung mapapansin mo, kapag nakagawa po tayo ng maling desisyon sa past, ngayon, inaanin natin yun. Pinagdadaanan natin yung maling desisyon na yun. Kaya, yung magiging destin po natin sa buhay natin is yung desisyon na ginawa po natin. Kaya, napaka-importante maging maingat tayo. So, example na lang, diba, nagda-drive ka ng car. Ang target mo is dumaan ka sa skyway. Lumagpas ka dun sa entrance ng skyway. Hindi ka dun nakadaan. So, dumaan ka ngayon sa maling daan. At marami kang palikulikong dadaanan. So, ganun din po sa desisyon ng buhay natin. Kapag nagkamali tayo ng desisyon, mali yung destinasyon natin. Mali yung direksyon ng pupuntahan natin. So, yung decision kasi minsan domino effect siya. Kapag nagkamali ka na minsan ng decision, is sunod-sunod na yung maling nangyayari. So, napakahalaga po na iingatan natin ang mga decision natin sa buhay na ginagawa natin everyday. Kasi yun yung magiging aanihin natin in the future. Kaya po yung verse po natin ngayon, maging vigilante tayo. Na dapat iniingatan at binabantayan natin yung puso natin. Kasi yung puso natin is a tank of decision. Yung puso pa natin para siyang malaking tangke ng tubig na punong-puno ng desisyon. And most are decision based on what we feel. Ano yung nalalaman, ano yung laman ng puso natin, at madalas dun nang gagaling yung decision na ginagawa po natin sa buhay natin. So, kaya kailangan bantayan natin yung tangke ng puso natin. Imagine mo, kapag yung malinis, yung laman ng loob ng tangke, malinis din yung labas ng tubig. Malinis din yung lumalabas na tubig. Mineral yan or purified water yan. Kapag yun ang laman ng tangke, malinis, asahan mo, malinis yung lalabas na tubig. Pero kapag yung loob ng tangke, yung tubig na nasa loob ng tangke, madumi, asahan mo, madumi ang lalabas dyan. Ibig sabihin, what we feel in our tank with the effect in our decision. Kung ano man ang laman ng tangke ng puso natin, yun yung nakaka-apekto sa decision po natin, sa buhay natin. And maliit man o malaki na decision, kapag may galit ito, kapag ang laman ng puso mo is puno ng galit, ang lumalabas din na decision is galing sa galit. Pero kapag yung puso mo puno ng pagmamahal, yung decision na ginagawa mo is based sa pagmamahal. So, kailangan maging aware tayo
at ingatan natin yung decision na ginagawa po natin sa buhay natin. Kasi, yun yung mag-determine ng destination na pupuntahan po natin. Kapag yung relasyon mo is full of love, yung puso mo full of love, yung relationship mo maganda ang kalalabasan. Patungo yan sa love. Pero kapag yung relationship na meron ka puno ng galit, yung destination mo at yung decision mo patungo sa mali. So, it affects the decisions and it determines our destination in the future. Kaya dapat meron tayong, ano ba yung dapat na basis natin sa buhay na gagamitin natin para magkaroon tayo ng magandang desisyon? Ano ba yung pinaka-standard na dapat natin gawin when it comes to making a decision? Our heart must be filled with God's wisdom. Through His Word, by the Spirit, dapat po yung puso natin ay punong-puno ng wisdom ng ating Panginoong Diyos, karunungan, katalinuhan ng ating Panginoong Diyos, na matatagpuan po natin yan sa salita ng Diyos na ikinu-communicate po sa atin ng banal na Spirito. So, yung decision na ginagawa natin, yan ang ating magiging destination. Kung tama ang decision, tama din ang destination. Kung ang decision po natin is mali yung destination natin. So, ano yung gagawin natin para mas maging matalino, marunong tayo na Kristiyano pagdating sa decision making? Para magkaroon tayo ng standard na basihan. At yan po ay matatagpuan sa salita ng Diyos. Kapag binabasa natin po yung salita ng Diyos at nagkakaroon tayo ng wisdom, nagkakaroon tayo ng kalunungan, at kapag kami na-meditate po natin yung salita ng Diyos, parang binabasa na din po natin kung ano yung isip ng Diyos na dinodominate ng Santong Espiritu na nangungusap po sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya hindi po pwede kasi babasahin mong Biblia. Pero hindi ka conscious na meron palang banal na spirito na nangungusap din sa'yo. Minsan naman, nagdidepende ka sa banal na spirit. Pero hindi mo naman binabasa yung Bible study. Yung Bible. Kailangan nagbabasa ka ng Biblia at doon, yung Holy Spirit, through the Holy Spirit, nangungusap po sa pagkatao po natin. Nakukuha natin yung wisdom mula po sa ating Panginoong Diyos. So, yung puso natin napupuno ng wisdom, ng karunungan po ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Biblia. So, at nagiging tama po yung desisyon na gagawin natin. At nagiging tama yung destinasyon na tatahakin natin. So, napaka-importante po na meron tayong mga kaalaman. At we have to be mindful what we feel in our heart. Kapag puno po ng galit yung puso natin, kasi minsan ini-entertain pa natin. At kapag in-entertain natin yan, tayo po yung nahihirapan Kasi minsan yung taong nakagawa sa atin ng galit, masarap na yung tulog niya, pero ikaw, wala kang peace of mind. And you have regularly read the Bibles and meditate the words of God para magkaroon tayo ng wisdom to enable the Holy Spirit to talk and guide us. And i-practice po din natin sa buhay po natin. Dapat meron tayong self-control and forgiveness and let go all the bitterness that we have in our life. So this Bible verse, hope it will help you a lot. Good day everyone and God bless. Tandaan mo po na yung destination po natin sa buhay, ang decision making natin, yun yung nagde-determine ng destination po natin in the future. Kaya you have to be watch out of what you put
in your heart right now. Thank you and God bless.